Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa dalagang dinukot ng mga human trafficker, ang construction worker na dating marinang tumulong para mailigtas siya. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2025 na pinamagatang A Working Man. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kay Levon Cave, isang construction worker na namumuno sa mga trabahante na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan na si Joe Garcia. Ang pamilya ay magkakasama sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo na pinangalanang Garcia and Family Construction. Ang anak ni Joe na dalagitang si Jenny ay nagbabalak ipagdiwang ang pagtatapos ng semester ngayong gabi. Hindi makatanggi ang ama lalo na para ito sa kanilang kaisa-isang anak. Sa labas napansin ni Levon na may paparating na sasakyan at naabutan na pinagbabantaan ang isa sa kanyang manggagawa. Sinubukan niya itong awatin ngunit nagmamatigas ang grupo dahilan nang nag-init ang ulo niya at tinuruan sila ng leksyon. Dumating pa ang iba sa kanilang mga kasamahan pero may itinatago palang baril si Levon, napilitan ng umalis ang gang at siniguradong hindi na sila babalik pa. Sa kabila nito nakita pala ni Jenny ang lahat, hangang-hanga siya sa galing ni Levon sa pakikipaglaban na naghinalang isa siyang militar. Tumugon lang itong wala siyang nakita habang ibinigay ng dalagita ang dala niyang pagkain para kay Levon dahil hindi na ito iba sa kanila. Matapos ang trabaho binisita niya ang anak na si Mary na nakatira sa biyenan. Nagpakamatay ang dating asawa noon nang nasa militar pa ito dahilan ng galit sa kanya ang biyenan at kaunting oras lang ang ibinigay para makasama ang anak. Ganun pa man, kahit may handaan hindi kumain si Mary para makasama ang ama. Binigyan siya ng ama ng regalo na naglalaman ng litrato ng ina ngunit masama ang loob ng bata sa ina na iniwan sila ng maaga. Dahil sa panggigipit ng biyenan sinubukang lumaban ni Levon para makuha ang kustodiya ng anak. Subalit maaari siyang matalo sa kalagayan niya na wala man lang sariling bahay at natutulog lang sa sasakyan. Handa pa din na ipaglaban ni Levon ang karapatan sa anak kahit wala nang matitira sa kanya, at kumuha na din ito na maliit na kwartong tutuluyan. Samantala sa gabing iyon, nagkakasaya si Jenny sa club kasama ang mga kaibigan. Wala silang kamalay-malay na sinusubaybayan sila ng masasamang loob na nag-iikot sa club. Matapos nilang magsasayaw lumipat ang grupo ng dalaga sa isang bar. Kinausap siya doon ang nagpapatakbo sa lugar habang sumunod din sa bar ang nagmamanman sa kanilang human trafficker. Nang makaramdam na ng pagkakalasing ang kaibigan ni Jenny, sinamahan niya ito sa banyo para magbawas ng tamak pero nauna siyang umalis, ngunit nang pabalik na ito biglang may umatake sa dalagita at doon na siya dinukot. Sumunod na mga araw pagbalik ni Levon sa trabaho nagtataka itong may pulis sa opisina. Nalaman niya sa mag-asawang nawawala ang kanilang anak ilang araw na ang lumipas. Dahil sa background ni Levon sa militar, humingi sa kanya ang kaibigan ng tulong para hanapin ang anak at nakahanda itong magbayad, pero tumanggi siya dahil kinalimutan na niya ang nakaraang buhay. Kalaunan, nagtungo ito sa bahay ng kasamahan upang bumisita. Dati niya rin itong tinulungan noon ngunit nabulag ang kaibigan sa misyon. Naikwento niya ang dalagang nawawala ng kanyang kaibigan, at sa pag-uusap nila napagtanto ni Levon na kailangan niya itong tulungan. Nagpunta ito sa bahay ng pamilyang Garcia para makausap ang kaibigan. Matindi ang pinagdadaanan ni Joe sa pagkawala ng anak. Binigyan ito ni Levon ng pag-asa at nangakong ibabalik ang anak ng ligtas. Nang gabing iyon, nagsimula siyang magtipon ng mga impormasyon sa bar kung saan huling nakita si Jenny. Sa kanyang pagmamasid sa lugar nalaman niyang patay ang CCTV at may nakitang hikaw sa likurang daan. Sinundan niya ang nagmamay-ari ng pauwi sa tinutuluyan nito. Habang gumagawa ng ilegal doon na niya pinasok ang bahay para mangalap ng impormasyon sa posibleng kasangkot. Pinahirapan niya ang lalaki para magsalita sa koneksyon nito sa nawawalang dalaga na nagmamatigas, hanggang sa magsalita siya na delikadong mga tao ang binabangga niya. Bigla namang may dumating at sumigaw ito dahilan ng maalarma ang kasamahan, pero ginawa siyang panalag ni Levon sa kapinatay ang dalawa pa at nakitang may dala itong maraming pera. Kinabukasan, nagmamasid pa din si Levon sa labas ng bahay hanggang dumating ang Russian mafia na si Kalinsky kasama ang dalawang pamangkin. Wala na silang naabutan doon sa pakay nilang pera matapos itong makuha ni Levon. Pag-alis nila palihim niyang sinundan ang mga ito kung saan sila pupunta.
Hinatid ang Russo ng pamangkin sa kanyang mansyon at nakasunod doon si Levon na napaghandaan na ang mga kailangan para sa pagsubaybay. Nag-away ang mag-asawa dahil mainit ang ulo ng Russian sa nawawalang pera. Pag-alis ng asawa sinimulan ng isinagawa ni Levon ang plano ng mag-isa na lang ito sa bahay. Nagbanta ang Russo na nagkamali siya ng binabanggang tao at ipinagmamalaki kung sino ito. Walang pakialam doon si Levon maging ang pera niya dahil ang gusto niya lang malaman ang kinaroroonan ng dalagita. Nagsalita ang Russo sa kanilang lengguwahe na galit, pinagsalitaan niya rin ng masama ang dalagang hinahanap na bayaran kaya doon na ito tinuluyan ni Levon habang nai-record niya ang sinabi ng Russo patungkol sa nagngangalang Demi na may gawa. Kalaunan sa bahay ng napatay na Russo, dumating ang kapatid nito na si Simeon na hindi maipaliwanag ang motibo ng pagpatay dahil hindi ito patungkol sa pagnanakaw, ang nagngangalang Demi ay anak pala ng napatay niyang kapatid. Samantala, hawak pa din si Jenny ngayon ng mga dumukot sa kanya at kasalukuyang nakakulong sa hindi alam na lugar. Tinawagan ni Levon ang dating kasamahan na nagtatrabaho na ngayon sa enforcement para mangalap ng impormasyon patungkol sa napatay na Russo. Nalaman niya mula sa kaibigan na isa ito sa mataas na namumuno ng Russian Mafia, at nagbabala na hindi niya gugustuhing makaaway dahil siguradong idadamay pati ang kanyang buong angkan. May nakuha siyang impormasyon na may ugnayan ang mga Russian sa biker gang na nagbebenta ng droga. Nagtungo si Levon sa lugar ngunit nakita ito sa CCTV na may dalang baril. Nilapitan siya doon sa kung ano ang kanyang motibo, pinakitaan nito ni Levon ng pera na ang ibig sabihin gusto niyang bumili ng droga. Dinala siya ng lalaki sa kanyang boss para sa kanyang pakay pero pinaghihinalaan siyang pulis. Gusto nilang makasigurado pero tumanggi siya dahilan ng pinagtulungan si Levon ng mga tauhan nito. Ganun pa man, walang kahirap-hirap niyang napatumba ang lahat at tinangkang tuluyan ang isa sa tauhan pero pinigilan siya at hinangaan ang ipinakita niyang tapang. Pareho palang nagsilbi sa militar ang dalawa noon kaya madali lang silang nagkasundo. Nagpanggap si Levon na negosyante at gusto nitong mag-angkat ng droga sa kanila. Dahil nakuha na niya ang tiwala ng mga ito nakakuha siya ng transaksyon at pinapunta sa isang lugar. Kinabukasan pinuntahan ni Levon ang nasabing kainan. Nag-aantay doon ang tauhan nito at ibinigay ang perang kabayaran kapalit ang isang telepono na doon niya malalaman kung saan makukuha ang epektos. Pag-alis niya sa lugar nakatanggap ito ng tawag na nasa ilalim lang ng upuan nakalagay ang mga epektos. Hindi rin pinadispatcha sa kanya ang telepono para sa mga susunod nilang transaksyon habang itinapon naman lahat ni Levon ang pinagbabawal na gamot. Nang gabing yun dinala na ng tauhan ni Demi ang dalagitang dinukot para sa kanilang kliyente kapalit ang malaking halaga. Maya-maya pa lumabas itong duguan na galit matapos manlaban ng dalagita. Dahil nakuha na ni Levon ang tiwala ng bikers gang, isang oportunidad na transaksyon ang ibinigay sa kanya na makilala ang pinaka-boss nito. Nagtungo si Levon sa usapang lugar kung saan bantay sarado ito ng armadong security, nakaharap niya doon ang Russo na nagpapatakbo ng negosyo at kinuha ang kabayaran niya sa transaksyon, ngunit nang magpakilala ito laking gulat niya nang malaman na ito ang taong hinahanap niya na nagngangalang Demi. Hiningi ang driver's license niya upang malaman kung mapagkakatiwalaan siya. Nakumbinsi niya ang Russo na malinis ito at seryosong negosyo lang ang pakay sa kanila dahilan ng naging maayos ang transaksyon saka itinapon ang lahat ng nakuhang droga. Kalaunan sa bar ng bikers gang naroon si Levon para sa patuloy na pagsubaybay, subalit nakita ito sa CCTV footage at agarang nagpadala para hulihin siya pero mabilis na tumakas si Levon sakay sa nakuhang motor. Hinabol siya ng grupo sa pagtakas at pinaulanan ng bala. Ngunit sa pagpapatuloy ng habulan bumangga siya sa dumating na police mobile kung saan kasabwat din pala ng Russian Mafia. Dahil dito nahuli si Levon at isinakay sa isang van, galit na galit ang dalawang Russo sa pagpatay niya sa kanilang tiyuhin. Ganun pa man nagawa nitong makawala sa kanila at nagpang-abot sa loob, pinagtulungan siya ng dalawa habang nag-aagawan ng baril hanggang sa mapatay nila ang nagmamaneho. Tumaob ang sasakyan na nakadungaw sa ilog habang patuloy na naglaban ang mga ito sa loob. Nang makuha ni Levon ang baril doon na niya napatay ang dalawang Russo at inihulog sa ilog ang sasakyan. Ipinatawag naman ni Demi ang tauhan dahil sa kapalpakan nila sa kanilang kliyente. Nagbanta itong pag nasira ang kanyang negosyo alam na ang kakahantungan ng dalawa at inutos ang pagpatay sa dalagita na kagustuhan ng kliyente. Samantala, dahil sa pagkamatay ng anak ni Simeon lumapit na ito sa organisasyon para humingi ng tulong,
hindi rin nila mahanap si Demi dahil magkaaway sila ng ama noon kaya nagpadala ng tauhan ang organisasyon upang tulungan siyang hanapin. Sa club kung nasaan si Demi dumating si Simeon, katulong ang mga bagong tauhan na kuha nila ang atensyon niya matapos ang walang habas na pamamaril. Pinaalam sa kanya ng tiyuhin na patay na ang ama maging ang kanyang mga pinsan, ipinakita nila ang isang litrato kung saan ito si Levon na may gawa ng lahat. Gulat na gulat si Demi sa nalaman at ipinakita ang kopya ng driver's license sa kanyang telepono. Nagbabala ang tiyuhin na hinahunting din siya nito kaya inunahan na nila gamit ang ID at natunton ang tirahan ng biyenan. Nakatanggap ng tawag si Levon sa paaralan na hindi pa nasundo ang kanyang anak. Agaran niya itong pinuntahan para sunduin at nagtataka ang bata dahil ni minsan hindi pa nahuhuli ang lolo na pabirong baka pinatay na ito ng kanyang ama. Biglang napagtanto ni Levon na baka may nangyari na may kinalaman sa nakabangga niyang Russian mafia. Gamit ang tracker ng anak na konektado sa biyenan nalaman nilang naroon lang ito sa bahay. Nagmadaling pinuntahan nila ito na naabutan ang nasusunog na bahay. Sa kabila ng tinutupok na ng apoy ang buong bahay walang takot na sumugod si Levon at iniligtas ang biyenan sa kapahamakan. Sinisisi siya ng biyenan sa nangyaring ito dahil sa kanya na palagi na lang sinusundan ng gulo, pero sa kabila nito nagpasalamat ang biyenan sa pagkakaligtas niya sa kanyang buhay. Isinama na ni Levon ang anak para dalhin sa ligtas na lugar. Dinala niya ito sa kaibigan upang doon na muna manatili at binigyan siya ng mga armas na magagamit para tapusin ang nasimulan sa kaagarang umalis. Samantala habang dinadala na si Jenny ng mga kidnapper, nagkaroon ito ng pagkakataon naman laban dahilan ng bumangga ang sinasakyan nila, doon na siya tumakas sa gubat habang sinusubukan itong habulin ng mga kidnapper pero nagawa niyang makatakas. Sa kadiliman ng gubat may napadaang pulisya at humingi ito ng tulong. Kilala siya ng 2 pulis dahil bayad ito ng Russian mafia at sa huli na huli rin ulit ang dalagita. Nang papatayin na ito tumawag ang kliyente, na gusto niya ulit subukan ang dalaga sa pangalawang pagkakataon at handa itong magbayad ng malaki sa kanyang farmhouse. Sa club kung nasaan si Demi, sumugod doon si Levon at isa-isang pinatumba ang mga tauhan niya. Ginawang hostage ni Demi ang kasamang babae upang takutin si Levon, pero pinuntirya ang kamay niya at pinatakas ang babae dala ang mga pera. Hinanap niya ang kinaroroonan ng dalaga sa Russian, pero ayaw itong magsalita dahil siguradong papatayin lang din siya nito. Isinama na niya si Demi para ituro ang kinaroroonan ng dalagita. Pagdating nila sa lugar pinatay ni Levon ang Ruso sa paggawa nito ng mga kasamaan para sa pagkakakitaan, at agarang naghanda para salakayin ang lugar. Samantala ang bikers gang nalaman na ang totoong pagkatao ni Levon, naghanda din silang sumugod para tulungan si Demi. Sinimulan ng pasukin ni Levon ang farmhouse, pinuntahan naman ng kliyente ang dalagita para sa kanyang balak na paghihiganti rito sa ginawa sa kanya, pero bago pa niya nagawa isang malakas na pagsabog ang narinig nila kung saan nakikipagbakbakan na si Levon sa mga tauhan nito. Dumating din ang bikers gang sa lugar at nakaharap din ito ni Levon dahilan ng dumami pa ang mga kalaban. Ganun pa man hasang-hasa ito sa pakikipaglaban at nagawang mapatay isa-isa ang mga masasamang loob. Nakaharap niya din ang pinuno ng gang sa labanan bilang mga dating sundalo hanggang sa napatay din ito ni Levon. Sunod na pinuntahan niya ang dalagita at napatay doon ang kliyente ng Russian habang nakaharap ang duwag na kidnapper. Pinahirapan niya ito sa mga masama nitong gawain bago tinapos, nagawa namang mapatay ni Jenny ang kasamahan nito at agaran siyang pinakawalan ni Levon. Dumating din sa lugar ang pinadalang Russian assassin ng organisasyon, sumunod naman ang pulisya pero pinatay ito ng mga Russian. Paglabas nila pinaulanan sila ng bala ng Russian buti na lang nagawang makapagtago, gamit ang high-tech na armas napatay niya ang isa sa Russian at pinasabog naman ang isa pa. Dahil dito ligtas na nakalabas sila sa lugar habang naroon si Simeon na wala nang magawa pa. Tumawag siya sa organisasyon upang humingi ulit ng tulong ngunit tinanggihan na ito at pinagbantaan na siya ang papatayin pag itinuloy ang binabalak. Sa huli, naibalik niya si Jenny sa mga magulang na labis na ipinagpasalamat ng kaibigan, at binalikan din ni Levon ang anak upang makasamang muli. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!